hindi na nga nakapagpigil pa si Liza Marcos matapos nga na makarating dito ang umano'y lihim na relasyon ng asawa nitong si Bongbong Marcos kay Yusek Claire Castro. Ayon sa balita, agad nga daw na kinumpronte ni Liza si Claire at inalam kung totoo ang kumakalat na tsismis. Pinabulaanan naman umano ni Claire Castro ang akusasyong kabit siya ng Pangulo at sinabing malapit lang ang loob niya dito dahil siya ang tagapagsalita nito. Ayon pa sa usap-usapan, isa daw si VP Sara Duterte sa nagpatotoo na may relasyon sina Bongbong at Claire. Samantala, narito panoorin kung ano nga ba ang mga anomalyang nangyayari sa pamumuno ngayon ng Administrasyong Marcos. Na ang sabi ninyo, kahit na palitan pa ang mga miyembro ng gabinete, ang sabi ninyo sa Presidenteng Marcos, ang problema, ikaw mismo. Okay. Gaano ninyo kakilala ang ating Pangulo? Para sa bayang nakikinig, marahil ang iniisip, bakit nakapagsalita ng ganon si Atty. Vic Rodriguez? Gaano ba niya kakilala ang kasalukuyang Pangulo? Ano ba yung talagang lalim ng kanilang personal na naging samahan? Well, matagal din naman kami nagsama. At ang sinasabi kong ikaw mismo ang problema sapagkat matagal na ako, 2022 pa lamang, 2023, ako'y nagpapahayag na that the President should step in and step up dito sa nangyayaring tila walang direksyon sa kanyang gabinete. At ako'y consistent lamang doon. Hanggat hindi niya ipinapakita yung kanyang leadership bilang Pangulo, siya naman ang tunay na may mandato. At i-exercise niya yung kanyang pagiging Pangulo, lagyan niya ng tamang direksyon at giya ang ating bansa. Yan naman ang gusto ng lahat ng Pilipino, Henry. Kasama ako. Hindi ko hangad na hindi magtagumpay ang kahit na sinong administrasyon. Kahit sino ang ating maging Pangulo, wala tayong magagawa hanggat nandyan yung kanyang termino sapagkat siya ang designated kapitan ng ating barko. Magkakaproblema lang tayo kung yung kapitan ng barko mali yung direksyon tinatahak. Ngayon, kung merong isang Pilipinong nagsasalita at nagpapahayag ng kanyang opinion at damdamin sa ngalan ng higit na maraming Pilipinong walang tinig, huwag sanang mamasamain ng kahit na sinong administrasyon sapagkat yan ay karapatang nakaukit, may garansya sa ating saligang batas, ang karapatang magpahayag. They should take it constructively, Henry, sapagkat lahat tayo dapat merong maliit na ambag sa nation building. At yung mga nasa kapangyarihan pansamantala, dahil may term of office naman yan, dapat makinig sila doon sa mga tinig ng ordinaryong Pilipinong katulad ko at wag mapipikon at wag mamasamain at lalong wag bubusalan sapagkat uulitin ko yan ay may garansya sa ating saligang batas ang karapatan nating lahat magpahayag. Of course, siguro narinig na ninyo kahapon ang sinabi ng Executive Secretary nung tanungin tungkol po sa inyo kung ano ang kanyang reaksyon sa inyong mga pahayag, ay hindi ho siya nagpatumpik-tumpik na sabihin kayo daw ho ay daldal ng daldal, kayo ay kantsaw ng kantsaw, at kayo ay natanggal sa pwesto. Marahil ang buod po nito ay kung si Vic Rodriguez ay hindi natanggal sa pwesto, maaaring hindi siya ganito ngayon ka-vocal at ganito ngayon ang kanyang sinasabi tungkol sa kasalukuyang gobyerno. Yan ba ay isa sa inyong pinaguhugutan nga? Yung kayo'y natanggal, kayo'y nawala sa pwesto, kanya daw kayo'y ganito ang mga pahayag ngayon. Yun ang malaking pagkakaibahan namin, Henry. Bagamat rinerespeto ko yung kanyang opinion at naging pahayag, hindi man ako sang-ayon, ganyan ang demokrasya. Hayaan natin magsalita ang bawat isa. Subalit yung sinasabing, yung konteksto ng iyong katanungan, hindi rin talaga ako tatagal pag ganitong uri ng administrasyon ang aking paglilingkuran. Kanya nga ako umexit eh. Yun yung malaki naming pagkakaiba. At while he is free to express his own opinion, he is not free to speak on my behalf. Yun ang malaki naming pagkakaiba. If he wants to stick it out dito sa administrasyong ito, na sabi ko nga, sariwain lang natin sa isip ng bawat Pilipino na merong isang Pilipino
at dating Pangulo na pinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. At ipaalala ko lang sa mamamayang Pilipino na ang pangalan ng taong yan ay Rodrigo Roa Duterte, yung nag-appoint kay Executive Secretary Lucas Bersamin bilang Chief Justice noong 2018. Ito'y paalala lamang at it's up to him or it's up to them kung paano nila tatanggapin ang paalalang ito. Ang akin lamang, we should all work together na mapauwi natin si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Susundan ko yung inyong binanggit na siya ang mag-appoint kay Executive Secretary sa Korte Suprema. Meron ba siyang malaking pagkukulang kung bakit pinayagan na ganito ang naging kapalaran ngayon ng dating Pangulo? Hindi ko masasagot yan sapagkat wala tayong nalalaman kung how they are working now in the inner workings of this administration. At hindi rin naman pwedeng sabihin siya ang merong pananagutan sapagkat galing ako sa posisyong kanyang kasalukuyang pinaglilingkuran. Executive Secretary, bagamat ikay tinatawag na Little President, at the end of the day, may Pangulo. May mandato na siya ang dapat nagbibigay ng direksyon at kumpas sa kanyang administrasyon. So, hindi ko masasagot kung meron ba siyang mahalagang papel na ginampanan bago ipinagkanulo si Pangulong Duterte. But bilang isang mataas na opisyal ng ating pamahalaan, he is duty bound. Nagabayan naman ang Pangulo na at sabihin wala namang kaso, walang warrant of arrest yung dating Pangulo, bakit kinakailangan gawing mistulang handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Kung nagawa mo yan sa dating Pangulo na naglingkod ng tapat sa Pilipino at mahal na mahal ng Pilipino hanggang ngayon, paano na sa ordinaryong mamamayan? Linawin natin yung binabanggit ninyo na kayo ay umexit, kayo ay kumalas. At ang sabi ninyo dahil hindi nyo na nga gusto ang kanyang pamamalakad, kahit sa sandaling kayo nag-executive secretary. Ano yung nakita ninyo? Ano yung tipping point? Bakit kayo'y lumisan sa administrasyong ito kaagad matapos ang ilang buwan ninyong panunungkulan? Maraming beses ko nang sinagot ito, Henry. In the past interviews, kahit dyan sa inyong stasyon kay Lakay Deo, I even presented yung Administrative Order Number 1 creating the position and the office of the Presidential Chief of Staff na kung saan ako'y may appointment din. Kaya ako dyan inilahad at pinakita yung kopyang yon sapagkat sa inyong istasyon, hindi ikaw, hindi si Lakay ang nagsimula nung maling balita na wala daw Administrative Order Number 1. Ako'y matagal na nagpasensya, nagintay ng tamang pagkakataon. Kaya nung ako'y naimbitahan dyan, that is where I presented the Administrative Order Number 1 series of 2022. At lagi ko nga sinasabi in my past interviews, isa lang ang alam kong binotong presidente noong 2022. Isa lang ang may mandato. Kanya ako hindi nagtagal dyan dahil na maraming nag-aastang Pangulo, wala namang mandato kahit nag-iisang boto. And I cannot serve many personalities na tila nag-aastang presidente. Isa lang ang presidente para sa akin. At yan ay si Bongbong Marcos na hinanal noong 2022. Any person acting and feeling like president outside of his person, hindi ko susundin. Maraming nag-aastang Pangulo. Sabi mismo ng kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, noong ilang araw bago mag-eleksyon, naglabas po ito ng kanyang political ads. At ahas ang sinabi ni Senator Amy, ng administrasyong ito ay hindi na Marcos administration. Ito ay administrasyon na ng Romualdez at Araneta. Sinasang-ayunan niyo ba ito? Ayoko namang magkomento sa isang aking naging kapwa kandidato rin. Yung pahayag niya ay kanya. At ayokong yung magsabi bang, sorry for the term Henry, ayokong sumausaw doon sa kanyang naging pahayag. Basta't ang akin lagi lang sinasabi, makikita naman at nakikita ng lahat ng mamamayang Pilipino, ng lahat ng ating kasundaluhan, lahat ng ating kapulisan, lahat ng mga batas na mamamahayag katulad mo Henry, hindi nagaganap yung inasahan nating unity at continuity na aming
naging mensahe ng pangangampanya way back in 2022. Maraming nangyayaring hindi kaaya-aya sa ating pamahalaan. Kaya obligasyon ng isang ordinaryong taong kagaya ko, isang mamamahayag na katulad mo na nakakaunawa, na ito ay ipagbigay alam natin sa ating mamamayan. Anong ibig kong sabihin? Katulad na lamang ng maanumalyang 2025 national budget. Paano ipinasa yun? Kung talagang pinag-aralang masusi ng Executive Department. Bakit pinapirma yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas dito sa anomalous, illegal, invalid, highly immoral and unconstitutional 2025 national budget? Yan ba ay bahagi ng aking patuloy na pagsasalita na minamasama ng ilang opisyal ng gobyerno? Abay, hindi ito basta't kwento lamang. Ito'y dokumentado. Ito'y prinisenta namin sa mamamayang Pilipino. Kasama ko si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Kita namin na 28 items sa Bicameral Conference Committee report, which I call BICAM. Blanco. And yet, naipasa yung 2025 national budget na may 6.326 trillion pesos. Ganyan ba pangalagaan ang limitadong pera nating mamamayang Pilipino? Pera natin yan eh. Bakit tatanggalan mo ang ordinaryong mamamayang Pilipino na katulad ko na magpahayag ng mga maling gawain ng gobyerno? Hindi ba dapat they should take it all constructively? Sapagkat nariyan na naman, budget season is around the corner. Pagpasok ng 20th Congress, the President is given 30 days to submit yung kanyang panukalang budget for 2026. Hindi pa nga natutugunan kung paano na ipasa yung maanumalyang 2025 budget. Magkakaroon na naman ng budget process sa Kongreso at sa Senado. At yan na may padadala sa Malacanang. So, karapatan ng bawat Pilipino magsalita pag nakikita nating hindi na tama yung direksyon tinatahak ng ating gobyerno. Gobyerno natin yan Bahagi tayo dyan, Pilipino tayo, bansa natin ito. Yan ang aking ambag. Maliit na ambag sa nation building. Not on the merit, but the status of, yung kaso kong isinampa ninyo sa Korte Suprema tungkol sa ating pinag-uusapang taon ng budget. Status, anong status na ho nito? Wala, postponed indefinitely yung pagdinig dyan sa 2025 national budget. Ito ay originally set for oral argument April 1, 2, and 3. Ito ay na-postpone at na-move sa May 19. At nung bago mag-May 19, naglabas ng kautusan ng kataas-taasang hukuman na hindi na naman matutuloy at until further notice. So pagka until further notice, ibig sabihin indefinite. Okay. Doon sa pinag-uusapan uli natin tungkol doon sa resignation of the cabinet na kung saan ang banggit nga po ninyo, ikaw mismo ang may problema. Well, the critic says, dapat ikaw ang mag-resign. What about it? Anong inyong take doon? Ayan ang nangingibabaw na sentimiento sa social media. Ako naman, yung aking komento na it's a cosmetic change, tila tumatama, Henry. I do not want to trumpet on my own foresighting. Pero tingnan mo naman, na-retain yung buong economic team. Karapatan niya yun, siya presidente. Pero may karapatan din tayo na magsalita. Yung economic team ang nagtulak sa kanyang pumirma dito sa unconstitutional 2025 budget. And then all of them na-retain. So yun yung sinasabi kong cosmetic change. Bakit nagre-react ng ganoon ang gobyerno sa aking naging pahayag? Dahil ba tumama yung aking foresighting na cosmetic change lamang ito? Pangalawa, pinag-resign mo ang buong gabinete. Ilan lang naman pala ang papalitan mo. Hindi ba you have created an air of instability nung hiningi mo ang resignation ng lahat ng iyong gabinete, tapos pwede naman palang magpalit ka with surgical-like precision na mga department heads or sekretaryo mo sapagkat tukoy mo naman pala kung sino yung mga non-performing or underperforming. Why demand the submission of the courtesy resignation or the resignation of your entire cabinet? So bumabalik ngayon sa kanya yung punto ng mga netizens na
hindi talaga ma-solve ng resignation o pagtetender ng courtesy resignation kung yung mismong appointing power, yung mismong may mandato, ayaw niyang gamitin yung kanyang liderato bilang halal na pangulo. Ano ba ang dapat na tinataglay? Hindi lamang karakter, kundi um, estratehiya, taktika sa pamamalakad, sa kabuuan at samahan na natin ng kaalaman at kahusayan sa panunungkulan bilang Pangulo. Ano ang hinihingi para maging mahusay at magiting kang Pangulo? Unang-una yung sinasabing si Bongbong Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos ay mabait. Ay yun hindi naman kasi nungalingan yun. Totoo yun. Subalit pagka ikay presidente na, Henry, hindi ka kinakailangan mabait. Kinakailangan ka maging leader. Kinakailangan ka maging pangulo. Magpakapangulo ka ng bansa sapagkat hindi ka na yung ordinaryong tao. Halal ka na eh. Ikaw na yung ama ng bansa. At bilang ama ng bansa, kapakanan ng bawat anak mo, ng bawat Pilipino, ang dapat araw-araw na iniisip mo pagkagising mo hanggang sa matulog ka kahit hanggang nananaginip ka. Hindi yung kapakanan ng mga nakapaligid sa iyo na mabait kay aabusuhin ka. Ang nangyayari, ang naaabuso ang mamamayang Pilipino. Tama yung direksyon nung simula, nung kampanya hanggang nung mga unang araw. And I take pride, Henry, that when I was still there, at it's a relatively short time, 79 days, pero wala namang ganyang kagulong administrasyon ng aking panunungkulan. And I take pride. At yun nga, hindi kailangan ng mabait, kinakailangan pangulo ka. You have to exercise your mandate. Kanya ka nga binoto eh. Naniwala at nakinig at pinanghawakan. Lahat ng mabubuting salitang sinabi mo nung kampanya yung unity at continuity, nasa na yun, basag na basag na. And here we are now, ang pagkatapos ng halalan doon sa isang podcast niya ay he's extending the hand of peace, reconciliation, and unity. At kapag mayroong nagpapahayag lamang ng kanyang saloobin ng ordinaryong mamamayang Pilipino, ganyan ang magiging tugon ng kanyang mga kasama sa gobyerno. Yan ba ang nag-aalok ng peace? Yan ba ang nag-aalok ng reconciliation? Yan ba ang humihingi ng pagkakaisa? Naalala ko yung isang kasabihang familiarity breeds contempt. Masyado bang naging yung binabanggit ninyong mabait, masyado bang naging accommodating sa mga kaibigan at sa mga ninyo yung mga taong nakapaligid ang Pangulo sa kanya, yung kanyang kabaitan ay naabuso? Matagal lang inaabuso yun, nakikita naman natin eh. Pero uulitin ko, hindi ito personal na. Presidente ka na ng bansa. Ang anak mo ay 110 million Filipinos. Dapat araw-araw, pinili mo yan eh. You offered yourself to lead this country. Nung halalan, nung kampanya, nung pinili ka, wala na, ibang tao ka na. Interes na ng Pilipino ang dapat isinusulong mo araw-araw. Kahit meron kang kaibigan na malapit na hindi mo na mapapagbigyan, dapat maunawaan yun ng kaibigan mo. Sapagkat hindi ka naman binoto at inilagay dyan para maging presidente lamang ng iilan. Ikaw ay presidente na ng lahat ng Pilipino. Bumoto sa'yo o hindi. Yun ang masaklap na katotohanan. Kaya dapat, tingnan mo ng pantay-pantay, pati yung hindi bumoto sa'yo, pati yung bumoto sa'yo, at maglingkod ka ng tapat. Yun naman ang dapat nang gawin ng lahat. Whether presidente ka, senador ka, kongresista ka, hindi yung interes o kapakanan ng iilan. Hindi natin maiwasan, Henry eh. Babalik tayo dito sa national budget. Bakit mo hinayaan na mamanggel beyond recognition itong 2025 national budget? Bakit? Marami ka siguro hindi mahindian na alyado, kaibigan, inuna yung interes ng politika kesa sa interes ng ating bansa. Unconstitutional yan. Nakapagpasa ka, ipinasa mo, pinirmahan mo. Ang isang tao ng budget na higit na malaki, yung pondong ibinigay sa public works na malinaw na paglabag sa ating saligang batas, sa Article 14, na ang education sector ang dapat ang mayroong pinakamalaking budget priority at allocation sa lahat ng departamento. Pinirmahan mo pa rin eh.
So anong nangyayari? Hindi na interes ng Pilipino yan. Kulelat na nga tayo pagdating sa edukasyon eh. Binawasan pa ng 31 billion pesos yung ating education sector for 2025. At bukod dyan, lagi kong sinasabi, maraming Pilipino at kasama ko doon, Henry, we are just the one hospital bill away from poverty. Tinanggalan mo pa, binigyan mo ng zero funding ang PhilHealth. Oh, payan ba'y masasabi mo, interes ng Pilipino ang iyong sinusulong? Para to come up with a decision favoring 100 million plus Filipinos, it takes political will. Sa tingin ninyo, ano ang nakikita ninyong pamamalakad ng ating Pangulo na maaaring sablay siya o tama naman kung ang anggulo ng political will ang pagbabatayan? Ang isang tamang, to be fair, isang tama ay yung pagpapalit doon sa Department of Housing. Sapagkat nung una pa lamang, wala namang naniniwala na ang gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay kaya magpatayo ng 1 milyong housing units every year. 6 million units for his entire term. Wala kang ang pera eh. Lubog nga tayo sa utang. Paano mo kukunin yung pagpapatayo ng 1 million housing units per year? Hanggang sa ngayon, mangangalahati na yung kanyang termino of the promised 3 million housing units, ilan lang ang na-deliver at naitayo nila. I think a little less than 200,000 housing units. Malayo yun sa 1 million a year at higit na malayo yun sa 3 million housing units na dapat nabuo na ngayong kanyang pangatlong taon at lalong malayo yan doon sa ipinangakong 6 million housing units na nakatayo sa entire term ni Marcos Jr. At come again, the question, Henry, sorry. Yung Just to be precise. pagpapairal ng political will. Yung political will, hope springs eternal. I hope. Again, I hope. Wala tayong magagawa. Pilipino tayo eh. Bansa natin ito. I hope itong nalalabing 3 taon ng kanyang administrasyon, he will exhibit yung leadership na kinakailangan bilang Pangulo, yung political will. But political will to do what is right. Not political will to further the political persecution na ating nasaksihan nitong unang 3 taon ng kanyang administration. Political will, yung kanyang offer na peace, reconciliation, unity. Uwi ninyo si Tatay Digong para makita natin yung sinseridad. Buhunutin ninyo at patigilin niyang isa pang illegal na at invalid na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Pamumulitika lang naman yan eh. Imaginein mo, binoto ka ng 32 million Filipinos at sasampahan ka lamang ng impeachment complaint na invalid ng ilang kongresista na elitista. Kawawa naman yung sagradong mandato at boto ng 32 million Filipinos. Hindi natin kailangan yan, wala nga tayong pera eh. At pag nagpatuloy yung impeachment complaint, when Senate converts itself as the impeachment court, araw-araw na magkakaroon ng pagdinig. Kahit walang pagdinig, nag-aaral ang mga staff ng mga senador, gumagastos ang pera, gumagastos tayong mga Pilipino ng pera natin sa walang katuturang pamumulitika. Bakit hindi mag-intay sa isang patas na laban sa 2028, yung mga gustong maging Pangulo, at lumaban sa isang patas, credible, hindi kagaya nitong katatapos na halalan na nakikita natin yung tamang bilang ng mga botante. Nagkaroon po ng pahayag ng ating Pangulo na handa naman siya na makipag-reconcile, makipagbati sa pamilyang Duterte. Your take? Maganda yun. Subalit susukatin yung sinseridad. Yung sinasabi mong political will, kasali doon yung pagpapakita ng political will sa pagpapakita ng sinseridad. Again, yun nga yung aking sinabi. Uwi ninyo si Tatay Digong. Walang kaso yung tao. Pilipino yan, ipinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. Patigilin ninyo yung walang saysay at walang katuturan na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi dahil ako ay supporter o naniniwala sa pamilya Duterte, kundi talagang illegal yung impeachment complaint na nakafile ngayon sa Senado. At tandaan natin, we are referring to the impeachment complaint number 4. Bago ka mapunta sa number 4, Henry,
kinakailangan mo munang resolbahin. Yung impeachment complaint 1, 2, and 3. Hindi pwedeng mauna yung fourth impeachment complaint doon sa first, second, and third impeachment complaint. That was filed earlier when it comes to the time, the date, and the hour. Malinaw sa saligang batas yan eh. Sa loob ng isang taon, isang impeachment complaint lamang ang bibigyan mo ng due course. Pang-apat na impeachment complaint ito eh. Hindi ba't on its face dapat i-dismiss ito ng Senado? Hanapin nila. Nasaan yung impeachment complaint 1, 2, and 3 bago tayo magsimula sa impeachment complaint number 4. All right. Attorney Vic, my last questions would be, anong grado ang ibibigay ninyo sa inyong kaibigan, sa inyong matagal na nakasama at na kayo ay naging kanyang executive secretary? Ngayong siya namamalakad na. From the scale of 1 to 10, anong grado ang inyong ibibigay sa ating Pangulo? From the scale of 1 to 10, 1 being the lowest or the highest? 1 being the lowest and 10 being the highest. Bigyan naman natin ng kaunti, the 2. Alright. Attorney Vic, baka may mensahe pa kayo sa ating mga kababayan, your final statement. Thank you.